guys! I will be reviewing this Quick FX No Shine Mattifier. Ang dami kong request nito, pero ngayon ko lang siya gagawin. Kung bumili ako nito, para siyang binuksan na. So, kailangan titingnan yung mabuti yung takip niya. Kasi baka mamaya binuksan na ng iba, tapos nabili nyo bukas na. Nandun na ako sa counter, buti na lang chinek ko yung bibiling ko. This is the Quick FX No Shine Mattifier. It absorbs oil to control shine for a smooth matte finish, conceals fine lines and pores, for visibly radiant skin instantly. It has salicylic acid, chamomile, tea tree extract, and matte wax. A light moisturizer. Oh, moisturizer pala to. I thought it's a primer. It's hide imperfections such as fine lines and pores while providing an exceptional smooth matte finish. Also prevents and treat pimples without drying out the skin. Oh, talaga. Kung makareact ako no? Use under makeup. Pwede rin siyang over makeup. Isang sachet is 10 grams. It is made in Korea. Hindi ko alam yun Yan. Yung itsura niya parang yung Maybelline Baby Skin Pore Eraser. So, ang gagawin ko, yung kalahati ng face ko, lalagyan ko nitong Quick FX. Yung kalahati, hindi. Para ma-compare natin kung ano yung nag-oil up kagad. It feels so soft. Kulang yung nilagay ko kanina, so magdadagdag ako ng konti na lang. Feels soft, pero parang wala naman siyang naitulong sa pores. Hindi niya masyadong na-conceal yung aking pores. I can still see them. Pero it mattified my face kasi itong part na to still shiny. Ito, hindi na. It's matte. Yung sa fine lines, wala siya actually naitulong, and sa pores, hindi niya na-conceal lang mabuti. Wala siyang smell. Ang gagamitin ko foundation is this Essence Stay All Day 16-hour long-lasting makeup. And if you have watched my review nito, ang bilis kong nag-oil up, diba? So, tingnan natin kung makakatulong itong Quick FX. Dito muna ako maglalagay sa part na walang Quick FX para hindi mahalo yung may primer dun sa wala. Wala akong nakikitang difference dito sa part na walang primer at saka dito sa part na may primer. Kahit yung sa pores, the same yung size. I mean, the same na nakikita ko sila. Itetest na lang natin siya kung gaano katagal before mag-start na lumabas yung oil ko sa face. 10:22 and babalik ako mamaya pag once na makita akong nag-oil or nagsashine na yung aking face. 2:49 and it's been 4 hours mula nung in-apply ko yung aking makeup. Ang laking difference yung walang primer at saka merong primer. Mas oily itong side na to. Mapapansin nyo, lalo na sa nose area, ito grabe yung oil ko dito sa nose. Tapos yung kilay, taas ng kilay. And yung feeling, mas malagkit na yung left side compared dito sa kanan. This is my first time na magbablot. Ito yung side na ko-compare na lang natin. Kukuha ko ng isa pa para sa kabila. The moment of truth. Ito yung side na may Quick FX, tapos ito yung wala. So, yung oil absorption ng Quick FX, magaling, maganda. Magaling. 6:11. Ay, ano na pala yung aking lipstick. Wait lang. Tanggalin ko lang yung aking lipstick. It has been 7 hours mula nung in-apply ko yung aking makeup. Napansin ko lang, mas konti yung shine dito sa part na merong primer. And yung foundation, hindi siya yung nagsettle sa pores ko. Kasi dito kitang-kita ko parang, alam niyo yung, ayoko sanang gawing analogy yung buwan, pero alam niyo yung crater sa buwan. Parang nagsettle dun yung foundation dito sa side na walang primer. Pero dito, hindi. Wala akong nakikitang ganon. Samantalang meron akong mas malalalim na scar. Dito, malalalim na crater. Ayoko talagang gamitin yung crater, pero sige na nga. Foundation ko mas maganda pa sa side na to. Dito kasi parang nag-ano na siya eh. Actually, nakalagay dito, pwede siyang
ipatong over makeup and pwede siyang i-reapply. So, let's test it out. Ngayon ko lang gagawin to yata sa primer. Kasi usually, pag nagpa-primer ako before mag-foundation. Ay, wow! Mas nako-conceal niya kapag over. Pag over the makeup, mas nako-conceal niya yung pores. Nagmukha siyang smooth lalo. Ako nire-apply yung Quick FX and hindi ko alam kung mapapansin niyo pero 'di ba mas smooth tingnan to compared here. So overall, I liked it. Tsaka sa presyo niyang 89 pesos. Ang mura niya, 10 grams lang siya. Pero a little goes a long way kasi the more na mas marami ka nilalagay na primer sa face mo, mas it defeats the purpose. Ang alam ko kasi, ang primer is different from a moisturizer. Pero ito, this is a moisturizer. Meron siyang salicylic acid, may chamomile, and tea tree extract. Okay siya sa mga acne-prone skin. Available sa Watsons. So, if you are beginner sa primer, kung hindi nyo pa alam yung primer, nakakatulong siyang para mag-adhere yung foundation sa face natin, or if you're using a BB cream, same din yung purpose niya para hindi maghulas kagad. If oily yung face nyo, makakatulong din siya para hindi kagad mag-oil up yung inyong face. In addition to that, dahil marami siyang added ingredients na okay para sa acne-prone and sensitive skin. Thanks for watching. If you wanna see more pictures, ilalagay ko yung link na aking blog post sa description box. So make sure you check it out. That's it. Thanks for watching. If you have request, comment lang kayo sa baba. Thanks for watching. See you again on my next video. Bye! Paano ba? Ano sa tingin nyo? Kaya gusto nyo ba? Kasi feeling ko malaking tulong din to. Kasi alam niyo, naghanap ako ng nakikita